Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang kakaibang biyahe sa mundo ng mga anino at lihim? Sa bawat sulok ng Maynila may kwento ng pagkakataon at misteryo na naghihintay. Sa ating kwentong Mga Anino ng Kahapon, susundan natin ang yapak ni Isabela. Isang guro na ang simpleng buhay ay biglang magiging komplikado dahil sa paglitaw ng isang kakambal na hindi niya inaasahan. Humanda kayong malibang at matakot habang unti-unting nabubunyag ang mga sekreto na magbabago sa takbo ng kanyang tadhana. Sa gitna ng ingay at siksikan ng mga tao sa Maynila, makikita si Isabela na nagmamadali papunta sa kanyang trabaho. Ang araw ay nagsimula na at ang mukha niya ay salamin ng pagod at bigat ng kalooban. Sa kabila ng maagang oras, ang kanyang isipan ay puno na ng alalahanin. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad siyang sinalubong ng mga ngiti at tawanan ng kanyang mga estudyante. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan at pasilidad, ang dedikasyon ni Isabela sa pagtuturo ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may lungkot na bumabakas sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi niya maitago. Sa isang family dinner, uminit ang ulo sa pagitan ni Isabela at ng kanyang kapatid na si Clarissa. Ang tensyon sa pagitan nila ay kapansin-pansin at ang kanilang mga salita ay parang mga palaso na tumatama sa puso ng bawat isa. Si Sofia, na tahimik na nakamasid, ay hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanyang tita Isabela. Isang hapon, mag-isa si Isabela na nakaupo sa isang bangko sa park, malalim ang iniisip. Naalala niya ang mga panahong hiniling niyang sana ay may kakambal siya, isang karamay sa mga pagsubok ng buhay. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro, hindi niya mapigilang isipin kung paano sana kung may kasama siya sa bawat hamon ng buhay. Ano kaya ang mangyayari kung biglang matupad ang kanyang hiling? Ang susunod na pangyayari ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa isang coffee shop sa Makati, habang nagpapahinga si Isabela at nagbabasa ng libro, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay gulat sa kanya. Isang babae, si Isadora, na kamukhang-kamukha niya ang biglang umupo sa katabing mesa. Ang kanilang pagtatagpo ay tila ba isang eksena mula sa isang pelikula. Nag-usap sila ni Isadora at sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, lalo silang nagtataka sa kanilang pagkakahawig. Nagpalitan sila ng kwento ng kanilang buhay at sa bawat detalye, lalo silang nagkakaintindihan. Ngunit ang kanilang pagkakakilala ay sinundan ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Pareho silang nagkasakit ng sabay at walang doktor ang makapagbigay paliwanag sa kanilang karamdaman. Ang misteryo ng kanilang pagkakahawig ay lalo pang lumalim. Isang araw sa isang mall sa Quezon City, isang trahedya ang naganap. Nasaksihan ni Isabela ang isang aksidente kung saan nasawi si Isadora. Sa parehong sandaling iyon, tila isang himala ang naganap at biglang bumuti ang pakiramdam ni Isabela. Ang biglaang pagbabago sa kalusugan ni Isabela ay nagdala ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay nito ay isang bagong misteryo ang kanyang kakaharapin. Ano nga ba ang tunay na koneksyon nila ni Isadora? At paano ito makakaapekto sa kanyang buhay? Ang pagkawala ni Isadora ay simula pa lamang ng isang mas malalim na hiwaga na magbubukas ng mga pintuan sa nakaraan na magdadala kay Isabela sa isang hindi inaasahang landas. Sa kanyang munting apartment sa kalunsuran ng Maynila, nabalot ng pag-aalala si Isabela nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigang matagal nang hindi niya nakikita. May balita ito tungkol kay Clarissa at sa isang kakambal na di umano'y pumalit na sa kanyang buhay. Si Clarice, ang pangalan ng kakambal, ay tila isang misteryong biglang sumulpot na lamang.
Hindi mapakali, nagdesisyon si Isabela na dalawin ang bahay ni Clarissa sa Pasig. Bitbit ang mga lumang litrato at alaala ng kanilang nakaraan. Naglakbay siya na puno ng pangamba at tanong sa isipan. Sa kanyang pagbiyahe, napansin niya ang mga pagbabago sa paligid, mga bagong gusali at tindahan na sumibol, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili, hindi nagbabago. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa bahay ng kanyang kapatid? Anong misteryo ang bumabalot kay Clarice? Pagdating ni Isabela sa bahay na dati niyang kinalakhan, sinalubong siya ni Clarice na may ngiti at kabaitan na hindi niya kailanman nakita kay Clarissa. Ang init ng pagtanggap ni Clarice ay sadyang nakakagulat at nagdulot ng pagtataka sa puso ni Isabela. Habang hinahanap niya si Clarissa, napansin ni Isabela ang mga pagbabago sa loob ng bahay. May mga bagay na hindi naaayon, mga gamit na hindi pamilyar, at mga larawan na tila bagong palit. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang balat. Sa wakas, sa isang sulok ng madilim at tahimik na silid, natagpuan ni Isabela si Clarissa na nanghihina, nakahiga, at tila ba may malalim na karamdaman. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mga lumang litrato ng kanilang kabataan na para bang may itinatagong lihim. Anong sakit kaya ang bumabalot kay Clarissa? At ano ang kinalaman ng mga lumang litrato sa kanyang karamdaman? Ang bawat segundo ay puno ng tensyon habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan. Ngunit sa paghaharap ni Isabela sa mga anino ng kahapon, may mas malaking desisyon pa siyang kailangang gawin. Ano kaya ang pipiliin niya? Isang mahirap na pagpapasya ang naghihintay kay Isabela. Isang pagpili na magbabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang desisyon? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento kung saan ang bawat hakbang ay puno ng misteryo at aral mula sa nakaraan. Nakaupo si Isabela sa tabi ng kama ni Clarissa, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na mahina at walang malay. Sa paligid ay katahimikan, tanging ang mahinang hikbi ni Isabela ang maririnig. Habang pinapahid ang kanyang mga luha, bumalik sa kanyang isipan ang mga araw ng kanilang kabataan, kung saan ang tanging problema lang nila ay kung sino ang unang makakapaglaro sa labas. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad bilang isang guro at ang kahalagahan ng pamilya. Naisipan niya kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, pamilya pa rin sila sa huli. Isang gabi, habang ang buong bahay ay natutulog, nagpasya si Isabela na kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Determinado siyang hanapin ang lunas para sa karamdaman ni Clarissa. Sa kanyang paglalakad, ramdam niya ang bigat ng gabi at ang bawat hakbang ay tila may kasamang dasal na sana'y hindi pa huli ang lahat para sa kanyang kapatid. Sa paglalakbay ni Isabela patungo sa Quiapo, ang mga kalye ay tila ba nagbibigay daan sa kanya. Sa isang eskinita, nakita niya ang lumang botika na pinag-uusapan ng mga tao. Isang matandang manggagamot ang lumabas mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ilaw ng gasera. Sa kanilang pag-uusap, pinabot ng matanda kay Isabela ang isang bote na naglalaman ng sinaw ng lunas para kay Clarissa. Sa pagtanggap niya sa bote, bumalot sa kanya ang isang pakiramdam ng pag-asa. Pagbalik ni Isabela sa bahay, maingat niyang inalalayan si Clarissa upang inumin ang lunas. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Clarissa. Nagulat si Isabela nang makita niyang ngumiti ang kanyang kapatid sa kanya, isang ngiting puno ng pasasalamat at pagmamahal. Unti-unti nagbago ang pakikitungo ni Clarissa hindi lamang kay Isabela kundi pati na rin kay Sofia. Ang dating lamig at distansya ay napalitan ng init at pagkalinga. Isang araw isang liham ang dumating para kay Isabela. Ang sulat ay mula kay Clarice at doon niya nalaman ang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao bilang mga nilalang mula sa isang sinaunang alamat.
Sa pagbasa niya ng liham, napagtanto niya na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at harapin ang mga anino ng ating nakaraan. Sa huling eksena ng kwento, nasa loob ng classroom si Isabela, tinuturuan ng kanyang mga estudyante tungkol sa aral mula sa alamat. Ang mga bata ay nakikinig ng may pagtataka at pagkaengganyo hindi lamang sa kwento kundi pati na rin sa posibilidad na kahit sino, kahit gaano pa kaitim ang nakaraan, ay may pagkakataong magbago at magliwanag muli. Tulad ng mga anino ng kahapon na naglaho sa liwanag ng bagong umaga, ang kwento ni Isabela ay nagiiwan ng isang tanong. Ano ang iyong pipiliin kapag dumating ang oras ng pagbabago? Sa huli, natutunan ni Isabela na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan at minsan, ang mga lihim ng nakaraan ay susi sa ating kinabukasan. Salamat mga ka-Creepy Pinoy Stories sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat anino ng kahapon, may liwanag na naghihintay bukas. Mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na bida sa kwento ng buhay mo. Goodbye for now mga kaibigan. Sa muli nating pagkikita sa madilim na sulok ng gabi.